Apat kaming nakaupong magkakasama sa hapagkainan ng gabing iyon. 4 na plato ang nakalatak sa mesa, ngunit 3 lamang ang kumpleto na kubyertos. Sinabi sa akin ng aking biyenang babae, "Iyan ang plato para sa mga buto, at ikaw, umuwi ka na sa iyong nanay at doon ka kumain." Ngumiti ako ng bahagya, pinulot ang aking mga gamit at lumabas ng bahay. Kinabukasan, nakagulo ang buong pamilya ang aking asawa. Ngayon, nais kong ikuwento sa inyo ang isang pangyayaring hindi ko malilimutan habang buhay. Ito ay isang ordinaryong hapunan sa pamilya, payak tulad ng dati. Ngunit ang hapunang iyon ang nagpaalam sa akin na may mga hangganan na, kung hindi mo ipaglalaban, ay yuyurakan ng iba magpakailanman. At sa loob lamang ng isang gabi, ang hapunang iyon ay nakdulot ng kaguluhan sa buong pamilya ng aking asawa. Nang gabing iyon, sa aming maliit na bahay sa Quezon City, 4 kaming nagtitipon sa hapagkainan. Ako, ang aking asawang si Ramon, ang kanyang inang si Tita Coring, si Corazon Reyes, at ang kanyang bunso na kapatid na si Jomar. Ang aking biyenang babay ay palaging nagpapahalaga sa ayos at tradisyon ngang tahanan. Halos lahat ng hapunang pampamilya ay dapat kumpleto ang lahat. Kaya naman, nang ilagay ko sa mesa ang kaldero ng mainit na sinigang, hindi ko inakala na may mangyayaring hindi pangkaraniwan ng gabing iyon. Ang hapunan, sa katotohanan, ay napakasimple. Mangkok ngang sinigang na nakaalingaw-ngaw ang samyo, kawaling ang sinangag na kanin at pritong bangus, at ensaladang kamatis na may sibuyas. 4 na plato na ang nakalagay sa kani-kanilang lugar. Sa unang tingin, lahat ay normal, ngunit nang itula ko ang aking upuan upang umupo, natigilan ang aking mamata sa gitnang ng mesa. 3 kubyertos lamang ang naroon. Muling tiningnan ang mesa, nag-iisip na nagkamali lang ako, ngunit hindi 3 nga. Inakala ko na nakalimutan lang aking biyenan at halos tumayo na upang kumuhang isa pa. Ngunit pagkatapos ng aking bahagyang pag-angat, nagsalita si Tita Coring. Huwag na. Ang kanyang tinig ay malamig at matalas na anupat natigilan ako. Lumingon ako sa kanya, hindi nakakaunawa sa nangyayari, at tahimik siyang itinutok ang kanyang tingin sa plato sa harapan ko. Iyan ay plato para sa mabuto. Naisip ko na hindi ko marinig ng maayos. Tiningnan ko ang plato, pagkatapos ay siya muli, at nagtataka akong nagtanong, "Ako po, Nay?" Itinuwit ni Tita Coring ang kanyang baba, ang kanyang matuklas na tingin ay tumim sa akin, at sa kanyang boses ay hayagang paghamak. "Ikaw, umuwi ka na sa iyong nanay at doon ka kumain." Sa sandaling iyon, naging tahimik ang buong mesa. Naging malapot ang hangin anupat marinig kong malinaw ang marahang pagtamang kutsara sa plato. Lumingon ako kay Ramon, nakaupo siya sa tabi ko, ngunit ibinaba na lamang niya ang kanyang ulo at sinimulan kumain, tila wala siyang narinig. At si Jomar, ang aking bayaw, ay ngumisi ng may halong kasiyahan sa pagkakataon. Sa sandaling iyon, naramdaman kong kumungalo ang dugo sa aking ugat. Sa loob ngang 3 taon ng aking pakikisamang biyenang babay, nakarinig na ako nga kasinungalingan, nagtiis ng mga puna, ngunit hindi pa ako kailanman ganito ang kahinahiyang ininsulto. Doon mismo sa hapagkainan, nakaharap sa pagkain, inihambing ako sa isang aso na itinapon ang magabuto. Dati, marahil ay pinagtakpan ko na lamang ito, nilunok ang bukol sa lalamunan, tahimik na tumayo, inalis ang plato, at na kunwaring walang nangyari. Ngunit ng gabing iyon, hindi ko alam kung bakit ay biglang naramdaman kong wala na ni isang pata ng takot sa akin. Ilang segundo akong tumingin sa aking biyenan, at pagkatapos ay bigla akong natawa. Isang mahina at maikling tawa, ngunit sapat upang maitaas ngang lahat sa mesa ang kanilang mata sa akin. Inilagay ko ang aking makamay sa mesa, dahan-dahang tumayo, at ang aking tinig ay nanahimik ng kamangha-mangha. "Sige po, aalis na ako." Bahagyang kumubot si Tita Coring. Malinaw na hindi siya inasahang ganito ang reaksyon ko, ngunit hindi na ako nagsalita pa. Lumiko ako at diretsong pumasok sa aming silid-tulugan kasama ni Ramon. Binuksan ko ang aparador, kinuha ang maliit na maleta na karaniwang ginagamit ko sa biyahe,
At hindi na ako nag-ipon ng maraming gamit, ilang damit at mga pangunahing pangangailangan. Habang ginagawa ito, naririnig ko mula sa sala ang ingay ng plato at mahina, pang-usapan ng tatlong naiwan sa mesa. Nang ilabas ko ang maleta, si Tita Coring ay nakaupo pa rin sa mesa. Sinukat niya ako mula ulo hanggang paa. Ang sulok ng kanyang bibig ay nakunot ng may pagamak. Kung aalis ka, umalis ka na para hindi ka na makabalik. Sandaling tumigil ako, tumingin sa kanya, ngunit sa halip na magalit, ngumiti na lamang ako ng tahimik. Isang ngiti na napakahusay, anupat ako mismo ay nagulat, wala akong sinagot. Inilabas ko ang maleta at lumabas sa pintuan. Ang bakal na pinto sa aking likod ay pumatak ng may tunog na klik. Nang gabing iyon, lumabas ako sa bahay ng aking asawa na may isang maliit na maleta. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang aking ngiti at pag-alis sa loob lamang ng isang gabi ay magtataon ng gayong kaguluhan na malamang na hindi malilimutan ni Tita Coring habang buhay. Ako si Katrina, tinatawag ng lahat na Kate, 33 taong gulang, 3 taon na akong kasal kay Ramon. Sa matang iba, maaring isiping masaya ang aking buhay. Ang aking asawa ay isang inhinyero sa isang konstruksyon na kumpanya sa Makati, tahimik, matatag, hindi umiinom, hindi nagsusugal. Ako naman ay nagtatrabaho bilang project manager sa isang design firm sa Ortigas. Maiting ang trabaho, ngunit ang kita ay sapat upang mamuhay ng marangya. Nang kasal kami, sinabi ngang lahat na mapalad ako. Magaling ang asawa, ang kanyang pamilya ay nasa lungsod. Hindi kailangang maglakbay palagi sa probinsya para bisitahin ang biyenan. Noon, naniniwala rin ako na talagang mapalad nga ako. Pagkatapos kasal, nagpasya kaming manirahan kasama ang biyenan upang makatipid para sa sariling apartment. Namatay na ang biyenang lalaki ilang taon na ang nakaraan at ang bunsong kapatid ni Ramon ay hindi pa gaanong nakatayo sa sariling paa. Kaya ang lahat sa bahay ay pinamumunuan ni Corazon Reyes, si Tita Coring. Nang unang araw ng paglipat ko sa kanila, sinabi ko sa sarili ko na ang pamumuhay ng magkasama ay laging mahirap. Kailangan maging mapagbigay, mataktika, at sa bandang huli ay mayos na ang lahat. Hindi ako sa uring nahahanap ng away, lalo ng away sa pamilya. Para sa akin, isang tahimik na hapunan ay mas mahalaga kaysa pagkapanalo sa isang pagtatalo. Kaya sa simula, halos lahat ay pinagbigyan ko. Sinubukan kong palamigin ang mga hindi pagkakaunawaan upang mapanatili ang kapayapaan sa tahanan. Si Tita Coring ay hindi sa uringang sumisiga buong maghapon, ngunit mayroon siyang katangiang kahawig ng isang taong palautos, isang sukdulang takot sa kahihiyan. Nabuhay siya ng palaging nakatingin sa opinyon ng iba, natatandaan niya kung sino ang suot ng ano sa palengke. Napapansin niya ang bawat bagong gamit ng kapitbahay, nalalaman kung sino ang nagpalit ng pintuan, kung sino ang bumili ng kotse. Minsan, parang mas mahusay siyang nakaalam sa buhay ng iba kaysa sa kanya mismong buhay. Madalas kong napapansin kung paano maaring magbago ang kanyang mood dahil sa isang simpleng pansin ng isang estranyo. Kung papuri, nagliwanag siya buong araw. Kung may ihambing naman, umuwi siyang may matigas na mukha. Nakatira sa tabi namin si Manang Belen, si Belen Soriano, kaedad ng aking biyenan. Kung si Tita Coring ay 10 puntos ang takot sa kahihiyan, si Manang Belen ay 12 at may bihirang talento pang manudyok ng walang halatang pakukontra. Hindi siya bukas na nagsisigaw, ngunit ang bawat salita niya ay parang may mga tinik. Ngayon, inikinukuwento niya ang bagong cellphone na binili ng kanyang anak. Bukas, isang gintong singsing sa Makalawa, isang bakasyon sa Boracay, lahat na pinagbayad ng kanyang mag-aanak. Mahinhin ang kanyang pagmamalaki, ngunit palaging nagagawa niyang tamaan ang lugar ng iba. Sa bawat pagkikita, palagi siyang ngumingiti. Naku, Coring, sa panahon ngayon kailangan ng pera para may kayang-kaya ka. Pag wala, hahamak na agad sayo ng mga tao. Parang nag-alo, ngunit ang totoo ay ipinapaalala sa kausap na wala siyang mararating. Kinamumuhian ni Tita Coring si Manang Belen, ngunit kaakaibang kaakaiba,
habang lalo siyang hindi nagugustuhan, lalo siyang minamasdan. Sa tuwing nagmamalaki si Manang Belen ng bago, hindi mapalagay si Tita Coring. Minsan, pagkagaling sa palengke, basta't naglagay siyang bayong sa mesa at nagsimulang mabigat ang buntong hininga. Tinanong ko kung pagod siya. Hindi siya direktang sumagot, nagwika lamang sa hangin. Dito sa ating lugar, Kate, kung mahirap ka, hahamak ka na agad ng mga tao. Ngumiti na lamang ako at naisip, hayaan na ang mga nagsasalita basta't mabuhay ng tapat. Ngunit para kay Tita Coring, hindi gayon kasimple ang lahat. Isang araw, nakakuha akong pinakamalaking bonus sa buong buhay ko sa trabaho. Pagkatapos ng ilang buwang nagdaan sa mga blueprint, meeting sa kliyente, at walang katapusang konsultasyon, binigyan ako ng aking kumpanya ng espesyal na reward. Noon, naisip ko na ito ay isang magandang pagkakataon upang gawing mas magaan ang aming pinansyal na pasanin isang ginhawa pagkatapos ng maraming buwang stress. Totoong naniniwala ako na dumating ang pera sa tamang oras, isang gantimpala para sa mga walang tulog na gabi at tanghalian habang nagtatakbo. Ngunit hindi ko inakala na ang halagang ito na iningatan ko bilang isang maliit na pag-asa ay magiging dahilan upang tingnan ako ang aking biyenan sa ibang paraan at magiging simula ang katapusan mapayapang buhay namin sa pamilya. 3 linggo bago ang hapunang iyon, ang aking kumpanya ay nakakuha ng malaking kontrata sa isang dayuhang kasosyo. Ito ang proyektong kasama ko halos 3 buwan na tutulog kasama ang mga plano, nagpupuyat sa mga meeting hanggang hating gabi, inulit ang mapinakamalit na detalyeng daan-daang beses dahil sa kapritso ng kliyente. Mayroon araw na umalis ako sa trabaho ng walang tao na sa kalsada at dumating sa bahay para maligo at bumaksak sa kama. Kinabukasan, muli ang lahat. Sa araw ng pagbubunyag ng resulta, inaasahan ko na sa pinakamabuti ay papurihan lamang ako sa harapan ng buong departamento. Ngunit sa pagtatapos ng meeting, bigla akong tinawag ng direktor at inanunsyo na dahil sa aking pagiging maingat, hindi lamang napirmahan ng kasosyo ang kontrata kundi nag-alok pa sila ang susunod, mas malaking kontrata. Ibinigay sa akin ang sobre na may bonus. Sinasabi sa buong departamento na ito ay isang nararapat na gantimpala para sa nagabay sa koponan sa pinakamaikting na bahagi. Nang kunin ko ang sobre at makita ang halagang 10,000 piso, tumaas ang tibok ng aking puso. Naramdaman ko ng sabay ang kagalakan at malaking ginhawa. Hindi dahil sobrang gusto ko inije pera, kundi dahil along ko na dumating ito sa tamang oras. Maari nitong tulungan kaming bayaran ang bahagi ngaming utang sa bangko, ang aming housing loan at mabawasan ang pressure na diniramdam naming buwan-buwan. Nang gabi na iyon, sa daan pauwi, pumunta ako sa supermarket at bumili ng nga sangkap para sa masarap na hapunan. Pakiramdam ko ay gaan ang dibdib, parang nahulog na ang isang mabigat na bato. Nag-isip ako na magsasabi kay Ramon ng gabing iyon at magkakasama naming ikukuwento kung paano gagastusin ito. Malamang ngumiti siyang kanyang bihirang tapat na ngiti at sasabihin, napagod ka ng husto ngayon, karapat-dapat ka at para sa akin, sapat na ang mga salitang iyon upang masaya. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan, nakaupo kami ni Ramon sa mesa at hindi ko mapigilang ibahagi ang aking kagalakan ng tahimik. Ramon, nagbigayng bonus sa akin kanina sa trabaho 10,000. Itinuan ni Ramon na nakatingin sa kanyang telepono ang kanyang mata sa akin. Halos sasabihin ko na ang malaking bahagi ay ibibigay sa pagbabayad ng utang nang lumabas si Tita Coring mula sa sala. Hindi ko alam kung kailan pa siya nakinig, ngunit ang kanyang mata ay nagningning. Yaong kinangangan na nagliliwanag sa matang isang tao nang marinig nila ang eksaktong gusto nilang marinig. Lumapit siya sa aming mesa at direkta siyang nagtanong, "Totoong 10,000 ang bonus mo?" Tumango ako, walang dahilan upang itago ito. Hindi pa ako nakasasabi kung saan ko plano gamitin ang pera nang umupo na siya at nagsalitang mas mabilis kaysa dati. "Naku, maganda yan. Gusto ko ngang bumili ng gintong kuwintas. 8 o 9,000 siguro ang halaga mayroon akong nakita sa Green Hills."
Naisip ko na nagbibiro siya at tahimik na natawa. Hindi ko inakala na seryoso siya, ngunit hindi ngumiti si Tita Coring. Tumingin siya sa akin ng direkta, may ganap na walang kilos na mukha, parang nagsasalita siyang ang isang bagay na natural. Ang isang mabuting manugang ay nagpapakitang respeto sa kanyang biyenang babay. Hindi ba ganun? Nagulat ako. Tumingin ako kay Ramon, umaasa na magsasalita siyang kahit ano tulad ng, "Nay, nagbibiro ka ba? O hayaan ninyo kaming magdesisyon." Ngunit si Ramon ay tahimik, inilihis ang kanyang tingin. Kailangan ko mismong sagutin siya ng malambot. "Nay, may housing loan pa naman tayo, plus mga bayarin sa kuryente at tubig, pati na rin iba pang gastusin." Hindi pa ako natatapos magsalita nang maging madilim ang mukha ni Tita Coring. Umupo siya ng tuwid at ang kanyang tinig ay naging mapanudyo. "Hintayin na lang ang utang. Buong buhay ba ay para lang sa utang? Ang mukha ko naman, wala ba akong karapatang pagugulan?" Sa narinig ko, naintindihan ko na malubha na ang kalagayan. Sinubukan ko pa ring magsalita ng mahinahon. Hindi ito ang usapin. Pinlano na namin ang halagang ito. Gusto naming mabayaran ng mas maaga ang utang para mas magaan. Bahagyang ngumiwi si Tita Coring at sa ngiwi na iyon ay may kalamigan na dumaan sa aking likod. "Anong plano-plano? Planuhin niyo pagkatapos. Kailangan kong mayos na kwintas para hindi mapahiya sa mga tao. 9,000 lang, para kang tinatanggalan ng lahat ng kayamanan." Nanahimik ako, hindi pa rin naniniwala sa nangyayari. Para sa akin, ang 10,000 piso ay pawis, mga walang tulok na gabi, pagkakataon na makalabas sa pinansyal na kahirapan. Ngunit sa mata ng aking biyenan, pera lamang ito na agad-agad na gastusin sa alahas para may pagmalaki sa mga kapitbahay. Lumingon ako kay Ramon, sa pagkakataon na ito ay direkta siyang tinitignan sa mata. "Ramon, magsalita ka naman." Kumubot siya at nagmikha. Kung sinabing nanay, malamang may dahilan siya. Sa isang pariralang iyon ay natamaan ako. Hindi niya sinabi na dapat ko itong ibigay, ngunit hindi rin siya tumayo sa aking panig. Ang kalahating posisyon na iyon ay nasugatan ng higit pa sa isang direktang utos. Si Tita Coring, nakikitang hindi tumututol ang anak, ay sumulong pa. "Ang bonus mo ay swerte ng aming tahanan. Huwag kang mag-isip na dahil kumita kang kaunti, ikaw na ang magdedesisyon sa lahat. Bilang manugang, dapat mong malaman ang iyong lugar." Naupo ako at naramdamang unti-unting namamatay ang aking kasiyahan. Ilang minuto lang ang nakaraan. Nag-isip akong ito ay isang magandang araw, ngunit ngayon ang sobre na iyon ay parang naging mabigat na bakal. Kung noon si Tita Coring ay nakmumungkahi lamang, noong sumunod na araw na dumating si Manang Belen ay naging utos na ang lahat. Nang araw na iyon, nakauwi ako ng mas maaga kaysa dati nag-brown out sa opisina. Pagpasok ko sa sala, narinig ko ang tunok na pagtawa ni Manang Belen. Nakita ko siya at si Tita Coring na makasamang nakaupo, ngunit ang mata ng Manang Belen ay kumikislap. Sa kanyang makamay ay isang maliit na velvet na kahon na hawak niya na parang isang kayamanan. Nakita niya akong pumasok at sadyang lumalakas ang kanyang boses. Coring, ayaw ko sana pero pinilitan akong anak ko." Sabi niya, "Nanay, babay ka na may edad, dapat may nakasuot kang matibay. Baka isipin ng mga tao hindi ka inaalagaan ng mga anak mo." Sa mga salitang iyon, dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob ay isang gintong garnitura kwintas at hikaw na kumikislap na anupat hindi makaalis ang mata ang aking biyenan dito. Sinuot ni Manang Belen ang kwintas at nag-ikot-ikot sa harapan ni Tita Coring nang may pinaka-inosenteng tingin. "Kumukuha ba sa akin?" Sinabi nga anak ko, "Kung bibili na ng maayos." Pinagalitan ko pa si Janek Sayador. Sa salita ay pinagalitan niya ang anak, ngunit sa paraan ng kanyang paghahaplos sa alahas at ang mapagmataas niyang tingin ay nagpapakita na ipinapakita niya ang kanyang trofeo. Si Tita Coring ay umuupo sa tabi niya, humihikbi at dumadampi sa ginto na may ekspresyon ng pagtataka at nakatagong inggit. Nais ko sanang lumipat sa kusina, ngunit pinigilan ako ni Manang Belen. "Oh Kate, natandaan kita ang manugang ni Coring. Halika, tignan mo,
kagandahang katulad nito ay bihirang makita. Napilitan akong lumapit at nagpanggap ngang magalang na ngiti. Sinukat niya ako mula ulo hanggang paa at nagtanong sa malambot ngunit may halong pagtatawa na boses. Naririnig ko, "Kate, malaki ang bonus mo sa trabaho ngayon." Hindi pa ako nakasagot nang agad na nagsalita si Tita Coring sa halip ko na may pagmamalaki na halong ng pagkukuwenta na naging malamig ang aking dibdib. "Oh, 10,000 ang naibigay sa kanya." Pagkarinig nito, itinuwit ni Manang Belen ang kanyang makilay. Nagliwanag ang kanyang mga mata parang nahuli niya ang swerte sa dulo. Natawa siya. "Naku, maganda yan. Sa 10,000, maaari kang bumili ng gintong kuwintas para sabihin ng babae mo 9,000 siguro. Hindi kasing gandang sa akin, pero para hindi ka mapahiya sa mga tao." Pagkasabi ng mga salitang iyon, nakita ko kung paano nagbago ang mukha ng aking biyenan. Kung kapon ay nagsilang pa lamang ang ideya tungkol sa kuwintas, ang masalita ni Manang Belen ngayon ay ipinako na ang ideyang iyon sa kanyang ulo na parang pako. Nakatayo ako sa gitnang sala na may pakiramdam na pinasok ako sa isang palabas na naplanong maaga. Isang nagmamalaki, isang nagseselos, at ako ay isang naglalakad na pitaka. Tahimik akong sumagot, sinusubukang itago ang aking inis. Ang perang iyon, Manang Belen, ay para sa iba pang mapangangailangan ng pamilya. Humagilap si Manang Belen at lumingon kay Tita Coring. "Ganun na nga talaga ang kabataan ngayon, praktikal. Huwag kang mag-alala. Coring, ilang beses mong sabihin, maintindihan din nila." Sinabi niya ang kabataan, ngunit ang tono niya ay malinaw na naglalagdag ng gasolina sa pagmamalaking sarili ng aking biyenan. Pagkatapos lumabas si Manang Belen, ang silid ay tila puno pa rin ng amoy ng kanyang pabango at isang masamang pakiramdam ng kompetisyon. Si Tita Coring ay tahimik sa ilang segundo, pagkatapos ay biglang lumingon sa akin. Sa kanyang mamata ay wala na ang dati niyang humihinging tono. Ito ay ang tingin ng isang taong tinamaan sa pinakamasakit na bahagi. Direkta siyang nagsalita, "Walang ikutan pa, kailangan mong bilhin sa akin ang kuwintas gamit ang iyong bonus." Inaasahan ko na muling magbubukas ang usapang ito, ngunit sa ganitong ultimatibo na paraan, naramdaman ko ang bukol sa aking lalamunan. Sinubukan ko pa ring magsalita ng mahinahon. "Nay, sinabi ko na ang perang iyon ay para sa pamilya. May housing loan tayo, iba pang gastusin. Sinusubukan naming mabayaran ng mas maaga ang utang para mas magaan." Hindi ko pa natapos magsalita nang sumabog si Tita Coring. "Anong pamilya? Ako ba ay hindi pamilya? Nakatira ka sa bahay na ito bilang manugang at ni minsan ay hindi mo naisip ang iyong biyenang babae." Nagpipigil, ngunit kumukulo ang loob. Iniisip ko kayo, pero gumastos ng 9,000 para sa kuwintas para lang hindi mapahiya sa iba. Hindi ko kaya. Sa parinig ng salitang hindi kaya, namula ang mukha ni Tita Coring. "Nagyabang ka dahil kumita kang kaunting pera at ngayon ay tinuturuan mo na ang iyong biyenang babae. Sinasabi ko sa iyo, sa bahay na ito hindi ikaw ang magdedesisyon kung ano ang maari at hindi maari." Mula noon, ang usapin sa kuwintas ay naging obsesyon. Binanggit ni Tita Coring ito sa bawat pagkakataon. Pagdating ng mga kapitbahay, pahiwatik-pahiwatik siya. "Bibili na rin siguro ng kuwintas ang aking manugang para sa akin, malamang sa lalong madaling panahon." Isang araw, nagtataas akong tuyong damit sa bakuran at malinaw kong narinig siyang nagsasabi kay Manang Belen na gusto niyang pumili ng mas magandang modelo. Nagsimula akong maramdaman na pinipilit akong masuot sa isang sulok. Kung tatahimik ako, maakalaing pumayag na ako. Kung tutol ako sa harapan ng iba, mapapahiya ko siya. Nang gabing iyon, muli akong nagsumamo kay Ramon, hinihiling sa kanya na makialam, ipaliwanag sa kanyang ina na hindi tama ang ginagawa niya. Nakinig si Ramon ng mabigat na buntong hininga, pagkatapos ay nagsalita, "Baka magbigay ka na lang para walang gulo." Sa kanyang masalita, lahat na loob ko ay bumagsak. Para sa kanya, ang pag-iwas sa gulo ay nangangahulugang dapat ko itong ilabas ang aking pera para tapunan ang butas ng pagmamalaki ng kanyang ina.
Tumingin ako sa kanya ng may disappointment at pagod. Kung magbigay ako ngayon, magkakaroon ng pangalawa, pangatlo, hindi mo ba nakikita? Nanahimik siya, at ang katahimikan na iyon ay mas masahol pa sa anumang puwersahan. 2 araw bago ang hapunan, pagkatapos ng pagbisita ni Manang Belen kasama ang kanyang gintong garnitura, ang kapaligiran sa bahay ay biglang nagbago. Kung dati ay mga pahiwatig ang ginagamit ni Tita Coring, ngayon ay bukas na ang kanyang kabaksikan. Sa umaga, kapag alis ako sa trabaho, sinusundan niya akong malamig na tingin. Kapag bumalik ako ng kaunting huli, sinasabi niya ng malakas para marinig ng buong kalye. Ang ibang manugang, para lang sa sarili nila ang inisip. Walang hiya, walang konsyensya. Sa 2nd araw, nang nahuhugas akong gulay sa kusina, lumapat siya sa aking likod at nagmikha sa pamamagitan ng kanyang mangipin. Sinasabi ko sa iyo, sa huling pagkakataon, kung hindi ka bibiling ang kwintas, huwag kang umupo sa mesa sa bahay na ito. Sa sandaling iyon ay halos mahulog ang aking makamay. Ang tubig sa lababo ay malamig, ngunit ang loob ko ay lalo pang lumamig. Naisip ko pa ring baka nagbabanta lamang siya dahil sa galit. Sa huli, ito ang bahay ng aking asawa. 3 taon na akong nakatira dito. Dahil lang ba sa isang kwintas? Kaya ba niya ito? Nang gabing iyon, nagluto ako ng hapunan gayang dati pumunta sa tindahan. Inihanda ang magulay, nagluto ng sinigang, nagprito ng bangus, nagtakda ng mesa. Lahat ay parang karaniwan na anupat hindi mapapansin ngang sinuman na may nagbabadiang bagyo. Bumalik si Ramon mula sa trabaho ng kaunting huli, tahimik na umupo at tinitingnan ang kanyang telepono. Pumasok si Jomar mula sa labas ng may ngisi, parang walang pakialam. At si Tita Coring ay nakaupo sa ulunan ng mesa, nakatingin sa pagkain ng walang anumang ekspresyon. Nag-isip pa rin ako na pagkatapos ng hapunan, kung muling magsasalita siya tungkol sa kwintas, sasabihin ko na ang lahat ng pangwakas. Hindi ko alam na inihanda na niya ang isang sampal sa aking pagpapahalaga sa sarili sa hapagkainan na sarili ko ang nahanda. Nang itulak ko ang aking upuan upang umupo, lahat ay naging malinaw sa isang sandali. 4 na plato ang nakalagay sa mesa, puno ng mainit na pagkain, ngunit 3 kubyertos lamang. Lumingon-lingon ako. Nag-isip na nakamali lang. Maingat na tinitingnan ang mesa, nakataya akong nakalimutan niya. Halos tumayo na upang pumunta sa kusina upang maiwasan ang dagdag na tensyon, ngunit pagkatapos ng aking bahagyang pag-angat, narinig ko ang kanyang patag at malamig na tinig, huwag na. Natigilan ako at lumingon sa kanya. Hindi niya ako tinitingnan. Dahan-dahan niyang inilagay ang isang piraso ng isda sa plato ni Ramon, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at nagsabi ng ganun katatag, parang pinag-usapan ang lagay ng panahon. Ang makubyertos na iyon ay hindi para sa iyo. Naisip ko na hindi ko naarinig ng maayos. Hindi ko ito tinanong dahil hindi ko naintindihan, kundi dahil hindi ako makapaniwalang may isang may gulang na magagawa ito sa sarili niyang tahanan. Anong sinabi ninyo, Nay? Itinuro niya ang plato sa harapan ko. Iyan ay plato para sa mga buto. Pagkasabi ng mga salitang iyon, naging patay na tahimik ang mesa, parang tumigil ang panahon. Ang plato ng mainit na pagkain sa harapan ko ay sa isang iglap, ay naging simbolo ng kahihiyan at mapait na sakit. Tiningnan ko ang plato, pagkatapos ay ang biyenan. Nakaupo siya ng tuwid, may mukha na tila bato, parang ang ginagawa niya ay normal. Sinubukan kong hindi manginig ang boses ko. Ako po, Nay. Noon lamang siya direktang tumingin sa akin, may ganyang malupit na paghamak. Ikaw, umuwi ka na sa iyong nanay, at doon ka kumain. Hindi ko matandaan kung paano ako huminga sa sandaling iyon. Parang binuhusan akong isang timbang ng malamig na tubig. Sa loob ng 3 taon ng aking pakikisamang biyenang babae, pinaliitin, inihambing, tinamaan ng napuna, ngunit hindi pa ako kailanman ganito ang kahinahiyang ininsulto. Lumingon ako kay Ramon, nakaupo siya sa tabi ko,
kung nagsalita siya kahit na isang salita, marahil ay hindi sana ako nakaramdam ng ganyang kalungkutan, ngunit nanahimik siya. Ibinaba na lamang niya ang kanyang ulo at nakatingin sa kanyang plato, parang walang nangyayari. Ang katahimikan na iyon ang pinakamasakit na suntok. Ipinaalam nito sa akin na ang lalaking pinakasalan ko ay hindi lamang walang kakayahang ipagtanggol ako, kundi payagan pa ang pag-insulto sa akin sa harap ng kanyang mata. Tungkol kay Jomar, hindi na kailangang banggitin. Ngumiti siya, isang ngiting ang isang taong nasasabik sa palabas. Tahimik siyang nagwika, ngunit malinaw kong narinig. Sinabihan na nga, hindi nakinig. Ngayon naintindihan na. Kung nangyari ito 3 taon na ang nakaraan, marahil ay umiyak sana ako. Ibinaba ang ulo, nilunok ang luha, at tahimik na inalis ang plato, parang isang estranyo sa sariling bahay. Ngunit sa ilang kadahilanan ng gabing iyon, ang kahihiyan sa akin ay hindi naging luha, naging malamig, kakaibang katahimikan. Ilang segundo akong nakaupo ng tahimik, tinitingnan ang biyenan, si Ramon, si Jomar. Biglang naintindihan ko na ang lahat ng aking nakaraang pagtitiis ay isang palabas. Habang lalo akong nagbibigay, lalo nila akong itinuturing na mahina. Habang lalo akong tumatahimik, lalo silang nag-aakalang hindi masakit ang lahat. Habang lalo akong nagsusumikap na mapanatili ang kapayapaan, lalo nilang niyuyurakan ako para mapanatili ang kanilang murang pagmamalaki sa mga kapitbahay. At pagkatapos ay natawa ako, hindi malungkot at hindi mapagiganti, isang maikling tawa na nagpaakyat na mga ulo ng lahat sa mesa. Nagkunot si Tita Coring. Malinaw na hindi niya ito inasahan na maging tugon ko. Dahan-dahan kong inilagay ang aking makamay sa mesa, inilayo ang upuan at tumayo. Ang aking puso ay kumukutop, ngunit ang aking boses ay kahanga-hangang mahinahon. Sige po, aalis na ako. 3 salita lamang. Ngunit ang silid ay tila lumubog sa katahimikan. Huminto ang ngisi si Jomar. Itinaas ni Ramon ang kanyang ulo ng may nababagabag na ekspresyon, at si Tita Coring ay nagtaas ng kilay ng may hamon. Kung alis ka, huwag kang bumabalik. Hindi ako sumagot. Lumiko ako at pumasok sa silid tulugan. Hindi nanginginig ang aking makamay nang binuksan ko ang aparador. Kinuha ko ang malit na maleta na para sa biyahe, madaling naklakay na kilang damit, makadokumento, makapersonal na kamit. Hindi ako nagdala ng marami, dahil sa sandaling iyon ay naunawaan ko, umaalis ako hindi dahil wala akong matirahan, kundi dahil ang aking dignidad ay nainsulto ng anupat hindi, na ako makakanatili doon kahit 1 minuto pa. Nang inilabas ko ang maleta, walang sinuman sa mesa ang nakakaing pa rin. Si Tita Coring ay nakaupo, nakatitig sa akin, may mapanhamak na ngisi sa kanyang mga labi. Kung tatapang-tapangan ka, umalis ka na para hindi ka na makabalik. Sandaling tumigil ako. Marami akong masasabi. Maari kong ilista ang lahat ng nagawa ko para sa bahay na ito. Itanong kung anong karapatang meron siya na palayasin ako, sisihin si Ramon sa kanyang kaduwagan. Ngunit sa huli, tiningnan ko lamang siya at muli akong tahimik na ngumiti. Isang ngiting nakapakapat na anupat ako mismo ay nagulat. Hinila ko ang maleta patungo sa pintuan. Ang bakal na pinto sa aking likod ay pumatak ng may tunok na klik. Lumabas ako sa madilim na hagdan na may malamig na mga kamay, ngunit may malinaw na isip. Nang gabing iyon, umalis ako sa bahay nga, aking asawa nang hindi umiikot. At nang gabing iyon, malinaw kong naunawaan ang isang bagay. May mga lugar na, kung natitira ka, ang matao ay nag-isip na natatakot kang umalis. Nang gabing iyon, diretsyo akong pumunta sa bahay ng aking ina Nanay Norma sa Chaluotian. Ang aking lumang silid ay ganoon pa rin. Isang kahoy na kama sa tabingang bintana, mauting kurtina na nilabhan ni nanay at naamoy ngang sariwang himpapawid. Lahat ay napakapamilyar anupat pagpasok ko. Nagsimulang mangasim ang aking mamata. Nakita ni nanay ang maleta sa aking mga kamay at nagulat, ngunit hindi siya nagbahangam nga tanong. Tahimik na pinatnubayan niya ako papasok ng bahay, naglagay ng mainit na tsaa sa harapan ko at mahinahon na nagsalita. Anuman ang nangyari, palitan natin hanggang bukas, gabi na.
Ang katotohanang hindi naktanong si nanay ang nakpahina sa akin ng higit pa. Naupo ako sa dulong kama, ang aking makamay ay malamig pa rin, at sa aking isip ay inikot ang malarawan ng plato para sa mga buto at ang malupit na mga salitang biyenan. Naisip ko na matagal akong iyak na hindi makakatulog dahil sa sakit, ngunit kahanga-hanga pagkatapos ngang unang pagkabigla, ay nararamdaman ko ang isang kakaibang kagaanan sa aking puso. Kagaanan, parang ang lubid na 3 taon na humigpit sa aking dibdib ay sa wakas ay naputol na. Hindi na ako kailangang umupo at magtiis ng kahihiyan. Hindi na ako kailangang makunwaring isang mabuting manugang sa kanilang mga mata. Nahiga ako sa kama at nakatingin sa kisame. Nakarinig ako ngang asong umaalulong sa bakuran, ng hangin na nagngangalay sa mga dahon ng mga puno. Si nanay ay ilang beses na tahimik, na nakdaan sa koridor, malamang siya rin ay hindi makatulog, nag-aalala para sa akin. Minsan ay nagpipigil akong idilat ang mga mata, sinusubukang makatulog, ngunit agad nalilitaw sa aking isip ang mga salitang ang biyenan, malinaw na parang tinaga sa aking utak. Umuwi ka na sa iyong nanay at doon ka kumain. Sa tuwing naalaala ko ito, kumukuyom ang aking dibdib, ngunit sinasabi ko sa sarili ko, tapos na, umalis na ako. Sa gabing ito, walang pipilitin sa akin na tahimik na magtiis ng kahihiyan. Maalas 7 nga umaga, ang aking telepono ay nagsimulang walang humpay na vibrate. Sa una, naisip ko na mula sa trabaho ito, ngunit nang kunin ko ang telepono, natigilan. Mahigit 20 missed calls, lahat mula kay Ramon. Ilang segundo akong nakatingin sa screen, sabay na naramdaman ang inis at malamig na pakawalang interes. Kaninang gabi, nang ininsulto ako sa harapan niya, nanahimik siya tulad ng isang estatwa. Ngunit pakaraan ng isang gabi, gayon na siyang desperadong sinusubukang makausap ako. Hayaan ko munang tumunog ang telepono ng ilang beses pa bago ko sagutin. Pagkakonekto, narinig ko ang kanyang unusually mabilis na boses na wala na ni bahit ng kahapon niyang pagkawalang interes. Kate, bumalik ka agad. May nangyari dito. Naupo ako sa kama, ngunit ang aking tinig ay nanatiling malamig. Ano ang nangyari? Gusto na namang bumiling ang kwintas ng iyong nanay. Sa kabilang dulong ang linya, ilang segundo ang katahimikan. Maisip ko ang mukha ni Ramon sa sandaling iyon, malamang napahiya at naawa. Pagkatapos ay nagsalita siya ng mas mahina. Hindi, nanay, nawala ang pera niya. Kumubot ako, hawak ng mahigpit ang telepono. Anong pera? Ang tanong ay halos instinktibong lumabas. Ayon sa aking nalalaman, ang aking biyenan ay walang malalaking iPhone, maliban sa maliit na ipon at pera para sa kabuhayan na ibinibigay ni Ramon sa kanya. Mabigat siyang nagbuntong hininga. Sa kanyang pahinga ay maririnig ang pangamba, ang pera na hiniram niya sa mga kamag-anak para ilaga sa isang negosyo kasama si Manang Belen. Ilang segundo akong napatigagal. May kumikiliti sa aking mga tainga. Ang pangalan na iyon lamang ni Manang Belen ay nagbigay sa aking ng masamang kutop. Kahapon, pinalayas ako sa hapagkainan dahil sa kanya ay pinahusay ang usapan sa kwintas. Ngayon, kasali siya sa pakawala ng pera ng aking biyenan. Nagtanong ako ng pinilit, hindi na kayang panatilihin ang katahimikan. Anong negosyo? Saan nanggaling ang pera ng iyong nanay? Sa kabilang dulong linya, nagsalita si Ramon ng mabilis, parang natatakot na ibaba ko ang telepono. Sinabi ni Manang Belen na mayroon siyang kakilala na nagdadala ng mga alahas mula sa abroad sa napakaabot kayang presyo. Kailangan lang mag-invest ng pera at sa loob ng 3 buwan ay dodoblehin ang kita. Naniwala si nanay. Kinuha niya ang lahat ng aming ipon at hiniram pa sa mga kamag-anak para mailaga kasama niya. Malamig akong natawa, ngunit ang tawang iyon ay mas matalas pa sa galit at naniwala ang iyong nanay. Kahapon ay nangangarap siyang kwintas para matulad sa kanya at ngayon ay nagtiwala siya sa kanya para ilaga ang pera sa alahas. Si Ramon ay walang masagot. Nagmikha lamang siya. Sinabi ni nanay na nag-invest din si Manang Belen ng sarili niyang pera, kaya sigurado siya. Ngunit ngayong umaga pumunta si nanay, sa kanila ang pintuan ay nakasusi,
at hindi sumasagot ang telepono. Tahimik akong nakaupo, mabigat ang tibok ng puso ko, labas na ang liwanag, ngunit kumukupat ang loob ko sa bawat salita niya. Nag-isip ako na ang pagmamalaki ng aking biyenan ay mayroon darating na kahihinatnan, ngunit hindi ko inaasahan na ganito kabilis at ganyang kalupit. Tinanong ko, ang tinig ko ay naging mas mababa. Magkano ang hiniram niya? Nag-alinlangan si Ramon. Ang pag-alinlangang iyon ay nagbigay ng hapdi sa aking batok. Pagkatapos ng isang sandali, sumagot siya. Hindi ko sigurado, pero siguro higit sa 30,000. Ipikit ko ang aking mamata, mahigit na 30,000. Para sa aming pamilya, ito ay isang napakalaking halaga. Hindi na ito basta-basta pag-away at pagmamalaki sa gilid ng kalye. Ito ay isang tunay na kailaliman na maaring humila sa buong pamilya. Nanahimik akong ilang segundo. Sa kabilang dulong linya, nagsimulang magpanik si Ramon. Kate, bumalik ka na, pakiusap. Mas naiintindihan mo kaysa sa akin ang maganitong bagay. Pumunta ka, tulungan si nanay. Sa narinig ko, naging mapait at nakatawa ang lahat para sa akin. Nang pinalayas ako sa mesa, walang pumigil. Ngunit nang dumating ang problema, ako ang una nilang naalala. Tumingin ako sa bintana. Ang araw ay bumibisita sa dingding ng bahay ng aking ina. Kahapon pa lang, isa akong manuganda na pinalayas mula sa hapagkainan. Ngayong umaga, ilang oras lamang ang lumipas, at akong nilalabanan sila ngayon ay iyong pinamamanhikan nila. Malinaw ang aking kutob. Ang naganap tungkol sa pagkawalangang pera ay hindi magtatapos sa simpleng luha at sumpa. Ito ay simula pa lamang ng malaking kaguluhan, at ang pangalan ni Manang Belen ay hindi huli na maririnig ko sa kasaysaying ito. Pagkababa ng telepono, matagal akong umupo ng walang galaw. Si nanay, galing sa kusina, ay nakita sa aking mukha na may hindi mayos na nangyayari. Hindi siya nakpaligoy-ligoy, mahinahon lamang na naktanong, muli nang nangyari sa kanila. Maikling ikinuwento ko ang lahat. Habang nagsasalita ako, lalo pang bumibigat ang aking puso. Si nanay, pagkarinig, ay nakbuntong hininga. Hindi niya kinampihan ang sinuman o siniba ang iba, hindi payo na bumalik ako o iwanan ang lahat. Isang bagay lamang ang sinabi niya. Anuman ang iyong desisyonin, panatilihing malamig ang iyong ulo. Kapag may kaguluhan sa bahayng iba, ikaw ang dapat pinakamalusok ang isip. Ang masalitang iyon ay nagbigay sa akin ng kaunting katahimikan. Nagbihis akong mabilis, inayos ang buhok at kinuha ang aking bag. Bago lumabas, sumigaw si nanay sa likod ko, kung kailangan mo, agad na tumawag. Tumango ako. Ngunit sa aking puso, ay naunawaan ko na ang pagbisitang ito ay hindi magiging madali. Paglapit ko sa bahay ni Ramon, agad ko namang naramdaman na nagbago ang kapaligiran. Karaniwan sa oras na iyon, tahimik ang bakuran, ilang kapitbahay lamang ang nag-usap sa labas. Ngunit ngayon, maraming tao ang nakatayo sa harap ng aming pinto. May ilan na nakatayo nang nakagabay ang makamay sa tagiliran, may ilan na nakataas ang magabraso sa dibdib. Lahat ay nakatingin sa aming pinto ng may matigas at galit na mga mukha. Paglapit ko, narinig ko ang isang sigawong lalaki. Nang hiram kayo at isip ninyong hindi na babayaran, magpakita naman ang may pananagutan at makipag-usap ng tao-tao. Sa narinig ko, bumagsak ang aking dibdib. Mas masahol pala kaysa sa sinabi ni Ramon sa telepono. Dumaan ako sa pagitan ng mga tao at pumasok sa bakuran. Ang tarangkang nagbukas sa harapan ko ay nagpatikol sa akin. Si Tita Coring ay nakaupo sa lapag sa tabi mismo ng pinto. Ang buhok ay gusot, ang mukha ay walang kulay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at patuloy niyang umuulit, hindi ko inakala. Totoong hindi ko inakala. Si Ramon ay nakatayo sa tabi ng pinto ng may maputlang mukha. Si Jomar ay nagpapaikot-ikot, galit at nalilito. Nakita niya ako at si Tita Coring, tulad ng isang nalulunod na humawak sa dayami, ay tumalon at itinuro ako sa lahat ng mga taong nakapaligid, sumigaw sa gulat at mabilis na tinig, narito na siya. Eto ang aking manugang.
Nagtatrabaho siya, mayroon siyang pera. Natigilan ako sa lugar. Ang paraan ng pagtuturo niya sa akin sa harapan ng lahat ng taong iyon ay naging malamig ang aking likod. Kahapon pa lang, pinaalis niya ako sa mesa tulad ng isang aso at ngayon sa harapan ng lahat ay ginawa niya akong buhay na kalasag. Isang babaeng may edad na 40 taon ang agad na lumapat sa akin. Sinukat niya ako mula ulo hanggang paa at nagmadaling nagsalita, "Ikaw ba ang manugang? O, ang iyong biyenang babay ay nanghiram sa akin ng 3,000, nangako na ibabalik ngayon ay sinasabing wala na siyang pera. Paano ito ipapaliwanag?" Lumingon ako kay Tita Coring. Ang aking boses ay umugoy sa hindi paniniwala. "Nay, totoo nanghiram kayo?" Nagsimulang umiyak si Tita Coring. Ang kanyang boses ay naputol. "Kasalanan ni Manang Belen lahat ito." Sinabi niya na garantisado ang kita, na ito ay mapakakatiwalaang negosyo. Sino ang nakaalam na ngayong umaga ay nakasusi ang kanyang bahay at ang telepono ay patay na, tumakas siya kasama ang aming pera. Nagngalit ang aking ulo, kaya pala ang pinag-usapan ay hindi ilang libo lamang. Ito ay isang maayos na planong pandaraya, at ang aking biyenan ay nahulog dito tulad ng isang mariposa sa apoy. Hindi nakpatahimik ang baba. Para sa akin, hindi mahalaga kung sino si Manang Belen. Ang iyong ina ang nanghiram, kaya ang iyong pamilya ang dapat magbayad. Biglang sumali ang isang lalaki mula sa karamihan, 3,000 ang hiniram sa akin. "Kung hindi kayo magbayad ngayon, magdadala akong natao, huwag na kayong mahiya pa." Nahalo-halo ang mga boses, bawat isa ay nagsasabi nga halaga. Naunawaan ko na ang kabuwang utang ay higit pa sa 30,000. Biglang lumingon ako kay Ramon. "Alam mo bang ganito karami ang hiniram niya?" Kinagat ni Ramon ang kanyang labi at bulong na nagsalita. "Alam ko na nag-invest siya, ngunit hindi ko naisip na mangutang pa siya." Hindi pa ako nakakasalita nang lumapit si Jomar nang may mukha na nakapilipit sa galit. Itinuro niya ako, "Kasalanan mo ito lahat. Kung ibinigay mo nun ang 10,000 bonus mo, hindi na sana siya kailangang mangutang. Ikaw ang matigas, kaya ganito ngayon." Ang masalitang iyon ay parang gasolina sa apoy na kumukulo sa aking dibdib. Tumingin ako direkta sa kanyang mukha at malinaw na nagwika, "Hindi ako obligadong magbayad para sa kasakiman ng iba." Sandaling natulala si Jomar, pagkatapos ay nagngirit siya. "Sino mong tinatawag na sakim?" Hindi na ako nakpigil. Ang isang naninibuho, ang isang gustong maging katulad ng kapitbahay, ang isang naglaga ng pera sa isang bagay na hindi niya naintindihan, siya ang dapat managot. Sa narinig nito, sumabog ang pag-iyak ni Tita Coring, humampas ang kanyang kamay sa lapag. "Ginawa ko ito lahat para sa pamilya. Gusto ko sana na igalang tayo ng mga tao." Mapait akong ngumisi. At ano ang nangyari? Hindi pa kayo nakakakuhang pagalang at nakarating na ang matao sa inyong pintuan para humingi ng utang. Sa bakuran, muling lumakti ang ingay. May ilang nagmumurahi sa aking biyenan dahil sa kahangalan, may ilang sa aming pamilya dahil sa kawalang katapatan. Sa kaguluhang iyon, malinaw ko pa ring nakikita ang isang bagay, ang bahay na ito ay gumuguho, at ang sanhi ay hindi lamang ang pera, kundi ang bulag na pagnanais na mabuhay para sa palabas. Ngunit nang pakiramdam ko ay wala nang mas masahol pa. May isang tao sa bakuran ang nagwika, ang isang parirala na nagpatigil sa lahat. "Hindi ba ninyo alam? Ang anak ni Manang Belen ay kinuha ang pulis ngayon ng umaga." Pagkasabi ng mga salitang iyon, ang maingay na bakuran ay lumubog sa katahimikan, parang may tinanggal ng hangin. Ang mga nagpapautang ay nakpatingin-tingin sa isa't isa, pagkatapos ay nakatingin sa bakuran. Ang taong nagdala ng balita ay isang driver ng taxi na palaging nakatayo sa kanto, malamang nakauwi pa lamang niya mula sa isang biyahe at narinig ang lahat. Pinababa niya ang kanyang boses, ngunit lahat ay nakarinig. Ngayong umaga, binusisingan BI ang isang bodega sa labas ng lungsod. Sinasabing ang anak ni Manang Belen ay kasangkot sa smuggling. Dinakip siya sa lugar mismo. Ang buong bakuran ay natigilan. Biglang itinaas ni Tita Coring na nakaupo sa lapag ang kanyang ulo.
Ang kanyang mata ay lumaki sa takot. Tumingin si Ramon sa akin, pagkatapos sa karamihan. Walang kulay ang kanyang mukha. Nakatayo si Jomar nang nakabuka ang bibig. Lahat ng kanyang kabantugan ay nawala. Nagsimulang magbulungan ang manakpapautang. Ay, unga, kung pulis na ang kasangkot, wala na tayong matanggap, bulong ang isa. Pakinggan ninyo, ang inyong problema sa pulis ay inyong problema. Ang utang ay ninyo ang nakuha, kayo ang dapat magbayad. Ang sabi naman ng isa pa, na lalo pang sumunog. Ngunit sa kabilang ng kanilang mga salita, ang balitang ito ay parang kidlat. Naunawaan ko na ang pandaraya na kinasangkutan ng aking biyenan ay hindi lamang isang hangal na pagkakamali. Ito ay may kaugnayan sa isang bagay na higit na seryoso. Pagkatapos ngang kaunting ingay pang nga nagpapautang na natanto na walang makukuha sa sandaling iyon, nag-alis-alis sila, nag-iwan ng nga banta at pangako na babalik. Pagkatapos ang huli sa kanila, ang mabigat na kapaligiran sa bahay ay lalo pang lumalim. Pagkaalis ng mga estranyo, tumalon si Tita Coring mula sa lapag. Ang kanyang mukha ay pula, ang buhok ay gusot, ang mamata ay punong luha at galit. At ang una niyang ginawa ay hindi tanungin ang mga anak kung ano ang gagawin o umiyak sa nawala nilang pera. Biglang lumingon siya sa akin at itinutok ang daliri sa aking mukha. Nakikita mo, kasalanan mo, lahat ito. Ang masalitang iyon ay lumakas ng napakabilis at nagalit, parang matagal na niyang pinanghahawakan ang sisi na iyon at naghihintay lang makakataon upang ilabas ito. Tahimik akong tumingin sa kanyang ilang segundo, sabay na naramdaman ang pagkamapait at pagtawa. Kahapon pa lang, pinalayas niya ako sa mesa tulad ng aso at ngayon, nang dumating ang kapahamakan, ang unang naramdaman ko ay siya ang nais gunawin ng kanyang galit. Bahagyang ngumisi ako at dahan-dahang tinanong, kasalanan ko, dahil hindi ako bumili ng kwintas para sa inyo. Sa narinig nito, parang sumabog si Tita Coring. Humampas siya ng makas sa mesa, ang kanyang boses ay naputol. O, kung ibinigay mo ang pera, hindi na ako kailangang mangutang. Kung mabuting manugang ka, hindi ko maasahan ang mga estranyo. Kasalanan mo ito. Tumingin ako sa kanya at sa pagkakataon na ito ay hindi na ako pinipili ang mga salita. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, naunawaan ko na ang kahinahunan ay walang silbi na. Kung hindi kayo naghabol kay Manang Belen, kung hindi kayo nabuhay sa murang pagnanais na maging katulad ng iba, hindi kayo nakakapahamak ng ganito. Sa aking mga salita, naging patay na tahimik ang bahay. Nagmadali si Ramon na makialam. Tigil na kayo, kailangan nating pag-isipan kung ano ang gagawin. Ngunit hindi pa siya natatapos magsalita nang humarap si Tita Coring sa kanya. Anong gagawin? Manugang niya ito. Siya ang dapat mag-ayos. Nasaan ang kanyang bonus? Nagtatrabaho siya naman diba? Matumal akong natawa. Ang aking bonus ay ang aking pera, hindi kabayaran para sa inyong pagmamalaki. Malinaw ko itong sinabi. Hindi malakas, ngunit upang walang makapagkunwaring hindi narinig. Lumapit si Jomar mula sa pintuan ng may mukha na nakapilipit sa galit, humampas sa mesa ng makas anupat tumalon ang baso doon. Paano kang nagsasalita sa aking ina? Lumingon ako sa kanya. Dati, lagi ko itong sinusubukang iwasan ang away, iniisip siyang bata pa at hangal. Ngunit ngayon, lahat ay iba na. Wala kang karapatang itaas ang boses mo sa akin. Mas mabuti pang tanungin mo ang iyong ina kung bakit siya naniwala sa isang taong araw-araw na nagmamalaki sa bakuran, nagsasalita ng matamis, at ang lahat kayo ay nakukunwaring normal lang iyon. Napalaki ang mamata ni Jomar, ngunit sa pagkakataong ito ay walang masagot siya. Malamang ay naunawaan rin niya kung sino talaga si Manang Belen. Basta wala lang kailanman ng lakas ng loob ng sinuman na sabihin ito ng malakas. Nanginig si Tita Coring mula sa galit o takot. Nagmikha siya sa pamamagitan kanyang ngipin. Pakinggan mo ako, kung hindi ka tutulong, huwag kang magpakita sa bahay na ito. Tumingin ako sa kanya at sa aking puso ay naging blanko at malamig. Wala na akong naramdamang sakit tulad ng kahapon.
Marahil pagkatapos na mapalayas ka isang beses mula sa hapagkainan, ang ganitong banta ay hindi na nakakatakot. Mahinahon akong sumagot, iyon ay sinabi ninyo na kagabi. Sa isang pagtugong iyon ay naging bato ang kanyang mukha. Tumingin si Ramon sa akin ng may takot at kawalang bisa. Marahil hindi niya inasahan na ang 3 taon aking pagtitiis ay maaring maging ganyang nakakakilig na tono. Hindi na ako naghintay pa. Lumiko ako para umalis. Naunawaan ko na ang aking presensya ngayon ay lalong nagpapalala ng kaguluhan. Ngunit sa sandaling humakbang na ako patungo sa pinto, malakas na tumunok ang telepono sa bulsa ni Jomar. Mainit-init siyang kinuha ito, tiningnan ang screen at sumagot. Pagkaraan ng ilang segundo. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa mamula-mula ngalit, naging maputla na parang patay. Ang kamay na may hawak ng telepono ay kapansin-pansing nanginig. Biglang lumingon si Tita Coring. Sino yan? Anong nangyari? Hindi agad sumagot si Jomar. Nagmala siya. Ang kanyang tingin ay nagpapalapit-lapit mula sa ina patungo sa kuya, pagkatapos ay sa akin, parang hindi alam kung paano sasabihin. At ang paraan ng kanyang hitsura ay nagpapahiwatig sa aming lahat ng isang malabong, hindi may paliwanag na takot na mas masahol pa sa anumang tawanan. Nakatayo si Jomar na may hawak ng telepono, napatigil. Mataas na tinig ang sumigaw ni Tita Coring sa kanya. Ikaw ba ay pipina? Sabihin mo, sino ang tumawag? Nagmala siya. Nanginig ang kanyang malabi at nahirapan siyang sabihin. Inaresto ang anak ni Manang Belen. Sa mga salitang iyon, nahirap ang aking hininga. Natigilan si Ramon sa gitnang silid. Si Tita Coring ay tumitig kay Jomar nang bukas ang mga mata sa takot. Paano naaresto? Bakit? Si Jomar, na nakakarinig pa rin sa kabilang dulong linya, ay nagsalita at ang bawat salita niya ay nahuhulog sa katahimikan tulad ng isang bato. Sinasabing kanina ng umaga, binusisi NNBI ang kanyang bodega. Kasangkot pala siya sa smuggling ng matagal na. Siya at ang lahat ng kanyang makasabwat ay dinakip sa lugar mismo. Humiga si Tita Coring sa upuan, parang kumawala sa kanya ang lahat ng buto ng kanyang katawan. Ibinuka niya ang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Tumingin ako sa kanya at sa aking puso ay naghalo ang galit at mapait na habag. Kaya pala, ang babaeng araw-araw na nagmamalaki ng kanyang maingat na anak ay sa katunayan ay tinatakpan ang marumi nitong pera. Si Jomar, pagkatapos marinig ang lahat, ibinaba ang telepono. Tumingin siya sa amin at nagsalita ng malamlam na boses. Hindi pa iyon lahat. Sinasabing si Manang Belen ay nawala na kagabi. Ang bahay ay nakasusi, hindi sumasagot ang telepono. Wala sa kanyang makakilala ang nakaalam kung saan siya nagpunta. Sa narinig nito, hinawakan ni Tita Coring ang kanyang puso. Ang kanyang pahinga ay naging pabigla-bigla. Bumubulong siya tulad ng nasa panaginip. Ibig sabihin, lahat ay nawala na. Ang pariralang iyon ay mahina, ngunit punong sakit. Naunawaan ko na sa sandaling iyon, totoong nakita niya na ang pera ay hindi na mababawi nga, tawag o pagmamakaawa. Nawala na ito sa isang itim na butas na siya mismong pinakuhanan ng kanyang sariling kasakiman at pagiging mapaniwala. Tahimik ko siyang pinagmasdan. Ang isang estranyo ay marahil ay nagmahabag sa kanya, ngunit naramdaman ko ang parehong awa at galit. Ang galit ay mas malakas. Nagalit ako dahil sa isang kwintas, dahil sa hangal na pagnanais na maging katulad ng iba. Siya mismo ang sumugal sa ganitong bagay at pagkatapos ay sinisi pa ako sa lahat, ininsulto at pinalayas. Kahapon pa lang, tiningnan niya ako ng may pahamak. Ngunit ngayon, ang babaeng ito ay nakaupo ng nakasuot sa kanyang lumang baro, kumakulog, namumutlang malabi, may 10 taong katandaan sa lubngang isang umaga. Wala akong naramdamang kasiyahan, naramdaman ko ang pagod. Pagod na sa katotohanang nakita ko ang isang trahedyang naaiwasan kung hindi sana naging bulag ang pagmamalaking aking biyenan.
Mula sa kalye ay maririnig pa ang mabulong ng makapitbahay. Ang aming lugar ay maliit at ang masamang balita ay agad kumakalat. Narinig ko ang maboses ng mga babae sa tapat ng bakuran. Sabi ng mga tao, totungang dinakip ang anak ni Manang Belen at tumakas na si Manang Belen kasama ang maraming pera ng mga tao. Kiduaki ang mga naniwala sa kanya. Ang bawat salita ay parang karayom na tumatahak sa mga dingding. Ang aking biyenan na nabuhay para sa opinyon ng iba, ngayon ay tiyak na labis na nagdurusa sa mga salitang iyon kaysa sa pagkawala ng pera. Nakita ko kung paano nagbagal ang mga dumadaan sa kalsada, sumilip sa aming bakuran. Lumapit si Ramon sa ina, inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Nanay, kalmahan mo. Kailangan nating mag-report sa NBI, baka makabalik pa ang kahit kaunti. Ngunit inalis ni Tita Coring ang kanyang kamay. Naisip ko na muling iyak siya o sisiga, ngunit matagal siyang nanahimik at pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mamata sa akin. Sa kanyang tingin ay wala na ang lamig, wala ang paghamakhiya lamang, kahihiyan at isang bagay na napakabihirang mangyari, kahinaan. Matagal siyang nakatingin sa akin, pagkatapos ay biglang nagsalita ng paos na boses, Kate. Ang aking pangalan lamang ang sinabi niya. At naramdaman ko na agad ang pagkakaiba. Sa loob ng 3 taon, bihira siyang tumawag sa akin sa ganitong tono, walang utos, walang pangungutya. Hindi ako sumagot, naghihintay kung ano pa ang kanyang sasabihin. Kumibot siyang malabi at ang kanyang makamay sa tuhod niya ay nanginginig pa rin. Pagkatapos ng isang sandali, ipinagpatuloy niya, ang masalita ay nahihirapang lumabas. Nanay, hindi inakala ng nanay na ganito mangyayari. Gusto ko lang naman sana na may pagmalaki tayo sa mga tao. Nanahimik pa rin ako. Ang mga salitang iyon ay hindi sapat para burahin ang lahat. Ngunit naunawaan ko na para sa isang taong nabuhay sa kanyang sariling pagmamalaki habang buhay, ang pagsasabing ganitong bagay ay isang napakalaking hakbang na. Si Jomar, nakatayo sa tabi, ay nagtataka mula sa ina patungo sa akin, parang hindi rin siya naniniwala na ganito kaya mahina ang kanyang ina. Si Ramon naman ay napatigil, marahil ay naunawaan na may isang bagay na permanenteng nagbago sa bahay na ito. Sa labas, nagbubulong pa rin ang mga kapitbahay. Sa loob, walang nagsalita pa. Si Tita Coring ay nakaupo na nakayuko, kinukurot ang gilid ng kanyang baro sa tahimik. Tumingin ako sa kanya at kahit na ang aking puso ay malamig pa rin, naunawaan ko na mula sa sandaling ito, ang timbangan sa bahay na ito ay nagsimulang dahan-dahang kumiling sa kabilang panig. Hindi na ako nanatili pa, hindi dahil sa takot, kundi dahil naunawaan ko na sa kaguluhang ito, ang anumang dagdag na salita ay lalo pang magpapaluba ng sitwasyon. Lumabas ako ng bahay ng hapon na. Sa harap ng bakuran, nakatayo pa rin ang makapitbahay na nakukunwaring nakukuwento lamang, ngunit ang kanilang matingin ay nakatutok sa aming bakuran. Isinara ko ang portahan at dahan-dahan lumakad sa kalsada. Mabigat ang aking puso. Naisip ko na pagkatapos na lahat ng nangyari, may maramdaman akong kahit kaunting kaginhawahan. Ngunit ang nararamdaman ko lamang ay pagod na pagod sa pagiging saksi ng isang pamilya na sila mismo ang nahumukay ng kanilang sariling hukay dahil sa hangal na kompetisyon, at pagkatapos niyang mahulog sa ilalim, pinaktatakpan ang isa at isa. Nang gabing iyon, nanatili ulit ako sa bahay ni nanay. Nagluto siyang aking paboritong sabaw-sabaw na mais na natandaan ko nung bata pa ako. Kumain akong ilang kutsara nang tumunok ang aking telepono. Si Tita Coring ang tumatawag. Tinitignan ko ang kanyang pangalan sa screen, sabay na naramdaman ang pag-iingat at pagtataka. Hindi siya kailanman tumawag sa akin ng basta-basta, at pagkatapos ang lahat ng nangyari, lalong hindi ko inaasahan na gagawa siyang unang hakbang. Nang tumunog ito sa ikatlong beses, sinagot ko na. Sa kabilang dulong linya, ilang segundo ang katahimikan, pagkatapos ay lumakas ang kanyang boses mababa at mahina. Kate, maaari ka bang pumunta? Kailangan nating mag-usap.
Natigilan ako hindi sa mga salita mismo, kundi sa paraan ng kanyang pagtawag sa akin. Sa loob ng 3 taon, tinawag niya akong ikaw at siya, ngunit bihirang-bihira ang payak na Kate. Hindi ako agad sumagot. Nagpatuloy siya, parang natatakot na ibaba ko ang telepono. Alam ko na hindi ito tamang oras para tumawag, ngunit gusto kitang makita, makipag-usap lang. Tumingin ako kay nanay. Itinaas niya ang mga mata sa akin, pagkatapos ay ibinaba muli ng walang pakikialam. Malalim akong huminga at maiksi na sumagot, pupunta ako. Nang bumalik ako sa bahay ni Ramon, madilim na ang lahat. Sa bahay na karaniwan ay may ilaw at tuktok na TV, naging tahimik. Si Ramon at si Jomar ay wala, malamang sa labas. Pumasok ako sa sala at nakita si Tita Coring. Nag-isa siyang nakaupo sa sofa sa kanyang lumang baro sa bahay. Ang buhok ay bahagyang nakatali sa likod. Hindi na siya nakaupo ng may tuwid na likod at itinuwid na baba. Nakita niya akong pumasok at sinubukang tumayo, ngunit agad na muling umupo, parang wala na siyang lakas. Tumigil ako sa kaunting distansya. Tumingin siya sa akin at nahirapan na nagsalita, patawarin mo ako sa nakaraang gabi. Nanahimik ako, naghihintay kung ano pa ang kanyang sasabihin. Ang mapahingi ng tawad ay lubang nahuli na, ngunit gusto ko itong marinig. Gusto kong maunawaan kung totoong inisip ng babaeng dating nakikita ako bilang kaaway kung ano ang nagawa niya. Ibinaba niya ang ulo. Ang kanyang madaliri ay nagpapaikot-ikot ng kaba. Pagkatapos ng isang sandali, nagpatuloy siya, pilit na kinukuha ang masalita. Hindi ako inakala na ganito mangyayari. Gusto ko lamang na kapag may bagay kaming may pagmalaki, hindi kami hahalain ng matao. Matatawa ka siguro sa akin, ngunit minsan, dahil sa isang salitang iba, hindi na ako makatulog ng gabi. Nanahimik pa rin ako. Naunawaan ko na ito ay simula pa lamang. Gusto kong malaman kung bakit niya ako tinawag para may buhos ang kanyang puso o para muling makahanap ng taong mag-ayos ng kanyang nga problema. At siyempre pa pagkatapos ng ilang minutong pag-alangan, itinaas niya ang mamata sa akin na pinahalo ang kahihiyan at panalangin. Kung tulungan mo ako sa pagkakataon na ito, hindi na ako muling magsasalita tungkol sa kwintas. Nagunot akong naging mapait at nakatawa ang lahat para sa akin. Kaya pala, kahit ngayon, inaakala niya na ang pinaka-iniintindi ko ay ang kwintas na iyon. Umupo ako sa harap niya at direkta akong nagtanong, ano ang gusto ninyong gawin ko? Nagmala siya at sumagot na parang sinesalibo ang parirala, matalino ka, mas naintindihan mo ang mga ganitong bagay, tulungan mo akong mabawi ang pera mula kay Manang Belen. Sa narinig ko, sumandal ako sa likod ng sofa. Sa aking isip ay lumitaw ang nga larawan ng ngumingiting si Manang Belen, ang balita ng pagdakip sa kanyang anak, ang nakasusing pinto. Ang babaeng ito ay hindi basta-basta. Ang isang taong nagawa niyang ganyan kagaling na laruin ang kasakiman ng aking biyenan at mandaya ng napakaraming tao ay hindi sa mga madaling kausap. Si Tita Coring, nakita ang aking katahimikan, ay naging hindi mapalagay. Alam ko, nakasala ako. Alam ko na hindi ko siya tinrato ng maayos, ngunit ngayon, wala na akong ibang maaasahan. Ang masalitang iyon ay nagpapigil sa akin. Hindi dahil agad akong naging malambot, kundi dahil sa unang pagkakataon, narinig ko mula sa kanya ang masalita na walang kahalo ng kapalaluan o sigaw. Tumingin ako sa kanya sa mata. Naintindihan ba ninyo na hindi ito simpleng pagkawalang para lamang? Kung si Manang Belen ay kaunay sa mga gawain ng kanyang anak, maaari tayong lumubog pa ng lalo. Tumango siya. Ang kanyang mukha ay naging mas matindi. Naintindihan ko, hindi na ako gagawa ng walang pag-isip. Gusto ko lang mabawi ang kahit kaunti. Narinig ko na para sa kanya ang pra ay nananatiling pangunahin, ngunit kahit paano, inamin niya na kailangan niya ng tulong. Sa silid ay naging tahimik ang lahat. Tiningnan ko ang babaeng kalauna ay nakpaalis sa akin sa hapagkainan, ngunit ngayon ay nakatayo sa harapan ko na may gayong hamak at umaasang hitsura. Sa sandaling iyon, malinaw na naramdaman ko
kung makikisangkot ako sa ganitong bagay, hindi na maaring mag-ulit ng dati. Umupo akong tuwid at nagsalita ng may lakas, sige po, ngunit sa pagkakataon na ito, akin ang susundin. Hindi kayo makikipagkita o makikinig sa sinuman at walang itatago sa akin. Tumingan siya sa akin, nagkukurap, parang hindi naniniwala sa kanyang nga tainga, pagkatapos ay mabilis na tumango, o pumapayag ako. Lahat ay gagawin ko ayon sa sasabihin mo. Tiningnan ko siyang isa pang sandali at tumayo. Mula sa sandaling iyon, naalaman ko na hindi lang ito isang pagaway sa pamilya na nakasangkot ako, ito ay isang latihan ng kasakiman, kahangalan at masamang gawain. Naisip ko na pagkatapos ng usapang iyon, ang lahat ay magbabago na. Ngunit nakalimutan ko ang isang mahalagang bagay. Ang mataong nabuhay sa kanilang sariling pagmamalaki sa buong buhay nila ay maaring pumayag sa inyo sa salita lamang upang maiwasan ang hindi kanais-nais na pag-usap, ngunit hindi nangangahulugang nakinig sila sa inyo. Sa mga sumunod na araw, naging medyo tahimik ang bahay, hindi na bumisita ang mga nagpapawatang, ngunit ang kapaligiran ay mabigat pa rin. Si Tita Coring ay, sa unang tingin ay naging masunurin. Hindi na siya nagsasalita tungkol sa kwintas, hindi na nagtatanaw ng mataas sa akin, ngunit hindi ako nagtiwala sa katahimikang iyon. Naunawaan ko na ang ganitong uringang tao na pipigilan sa isang sulok ay handang kapit sa anumang bagay, kahit sa pinakabagsak na pag-asa. Naging tama ako. Isang gabing iyon ay tinawag niya ako sa sala. Matagal siyang nag-aatubili na may hawakang telepono. Pagkatapos ay nagsalita. Mayroon akong tinanggap na tawag kanina. Umupo ako sa harap niya ng walang putol. Nagpatuloy siya, nakatingin sa screen ng telepono, parang natatakot na tumingin sa akin. Sinabi niya na siya ang pinakamatalik na kaibigan ng anak ni Manang Belen at alam niya kung saan nagtatago si Manang Belen. Sa narinig ko, agad na naramdaman ko ang hindi mayos. Sa aking isip ay may sumignal ng babala. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos maimbestigahan ng NBI, ang anak ni Manang Belen bigla na lang may lumabas na isang estranyo, nagpakilalang pinakamatalik na kaibigan at nag-aalok ng tulong. Masyadong parang bitag ito, ngunit mahinahon akong nagtanong, at ano ang sinabi niya? Si Tita Coring, parang binidyang pahintulot, ay nagbuhos ng lahat. Sinabi niya na si Manang Belen ay hindi nagpunta ng malayo, nagtatago lamang sa isang lugar at may kasama siyang malaking halaga ng pera na hindi pa nataguan. Kung gusto naming mabawi ang pera, kailangan lang makipagkita at pag-usapan kung paano ito gawin. Habang nakikinig ako, lalo akong lumalamig sa loob. Ang salitang mabawi ang pera mula sa bibig ng isang estranyo ay parang huwad. Nagtanong ako, mayroon siyang ebidensya. Umiling si Tita Coring, ngunit may kumpiyansa na nagsabi, wala. Ngunit nagsalita siya ng napaka nakakapaniniwala. Ang huling parirala ay nagpatunay sa akin na pandaraya ito. Palagi namang nagmamadali ang mamandaraya, hindi nagbibigayng oras na mag-isip. Inilagay ko ang baso sa mesa at tumingin sa kanya. Nay, ito ay bitag. Huwag kayong magtiwala sa kanya. Pagkasabi ko nito, nagbago ang kanyang mukha. Lahat ng kanyang kahinahunan nung nakaraan ay nawala. Biglang nagtayo siya, naging matalas ang kanyang boses. Iniisip mo ba na lahat ay tanga? Lumaki ako ng mahigit 50 taon. Mas nakakaintindi ako sa mga tao kaysa sa iyo. Naunawaan ko na hindi siya nagbago. Nagtatago lamang siya. Pagkarinig ng isang kutob ng pag-asa, nagbalik ang dati niyang ugali. Kung totoong gusto niya tayong tulungan, pumunta siya sa NBI, hindi nagtatakda ng lihim na pagkikita, sinabi ko. Ngunit iwinaksi ni Tita Coring ang aking salita, NBI, NBI. Habang inimbestigahan nila, wala na tayong matatanggap. Sinabi niya, kailangan lang makipagkita at makinig. Tiningnan ko siya, naramdaman ang walang ganong galit. Ang taong kaluula ay nawalan ng malaking halaga dahil sa kanyang pagiging mapaniwala
ay naniniwala pa rin na siya ay mas matalino kaysa sa iba. Itinulak ko ang aking upuan at nagsalita ng may tibay. Pakinggan ninyo ako, huwag kayong pumunta sa pakikitang iyon. Kung tumawag siya muli, sabihin ninyo sa akin at i-report ko sa NBI. Kung pupunta kayo ng mag-isa, hindi lang para ang nanganganib. Marahil ay tinamaan ng aking masalita ang kanyang takot dahil hindi na siya nakipagtalo. Tahimik siyang umupo, kinukurot ang gilid ng kanyang baro. Sa huli ay nang awa siyang nagwika, "Sige, hindi na ako pupunta, masaya ka na." Ang sagot na ito ay hindi nagpapakali sa akin. Muli ko siyang pinanabikan na agad siyang makipag-ugnayan sa akin kung tatawag ulit ang taong iyon. Nagmurumur siya ng sagot at pumasok sa kanyang silid. Nang gabing iyon ay nanatili na ako sa kanila. May isang bagay na hindi ako mawari at ang aking kutob ay hindi nagkamali. Sa kalagitnaan ng gabi, pumunta ako sa kusina para kumuhang tubig at nakita ang sinak ng liwanag sa ilalim ng pinto. Lumapit ako at naririnig si Tita Coring na may kinakausap sa telepono. Nakubli ako sa tabing pinto at malinaw na ang aking mga balahibo ay naktayo sa narinig. "Oh, bukas pupunta ako ng mag-isa, hindi alam ngang manugang ko." Nachigilan ako sa lugar. Ibig sabihin, pumayag siya sa aking para sa palabas lamang, ngunit mismo ay nagpasiya na pupunta pahin sa pagkikitang iyon. Sa sandaling iyon, naunawaan ko, kung wala akong gagawin, kinabukasan ng umaga ay mabibigo muli ang aking biyenan at sa pagkakataon na ito, ang kahihinatnan ay maaring higit na mas kakilakilabot. Kinabukasan, tulad ng inaasahan ko, si Tita Coring ay nagtayo ng maaga. Wala sa kanya ang kahapon niyang pagod. Sa kabaliktaran, hindi pa karaniwan ang kanyang pagiging gulong. 6:00 pa lamang ng umaga, nakabihis na siya, nakayos ang buhok, at nagkuha pang kanyang lumang bayong para magmukhang pupunta siya sa palengke. Pagdaan niya sa akin, nagsalita siya na parang walang nangyayari. "Sa palengke lang ako, mabilis na babalik." Kung hindi ko narinig ang usapan niya sa telepono kagabi, naniniwala sana ako sa kanya. Ngunit habang mas natural ang kanyang kilos, lalo akong nababalisa. Tumango ako, nakukunwaring wala akong nalalaman, ngunit mayroon na akong plano. Pagkaalis niya, agad akong tumawag sa aking lumang kakilalang si Anton na nagtatrabaho sa NBI sa Economic and Financial Crimes Division. Mabilis at malinaw kong ikinuwento ang sitwasyon. Sa kabilang dulong linya, nanahimik sandali, pagkatapos ay nagtanong, "Alam mo ba ang lugar at oras ng pagkikita?" Sa kabutihang palad, kagabi, ay nakita ko kung paano isinulat ni Tita Coring ang address sa isang maliit na papel. Mabilis kong binasa ang pangalan ng isang malilit na kafe sa Cubao at ang oras nga pagkikita. Maiksi na sumagot si Anton. "Sumunod ka sa kanya, ngunit huwag kang mahalata. Ipadala mo sa akin ang eksaktong lokasyon, magpapadala akong ngatauhan." Pagkababang telepono, naramdaman ko ang pagtibok na aking puso. Nagbihis ako ng mabilis na may madilim na diaket at lumabas na kasunod niya. Nakita ko si Tita Coring na naglalakad ng mabilis sa harap, hindi katulad ng isang taong pupunta sa palengke. Nagpanatili akong distansya, ang lugar ng pagkikita. Isang maliit na cafe sa tabi ng Araneta Center. Pumasok ako ilang minuto pagkatapos niya at umupo sa likod ng isang malaking poster ng halaman. Mula doon, nakita ko ang lahat. Kinababalahang tumingin-tingin si Tita Coring. Pagkatapos ng 10 minuto, pumasok ang isang lalaki na may suot na sombrero na nakatakip sa mata. Lumapit siya sa mesa ni Tita Coring. Hindi ko marinig ang kanilang pinag-usapan, ngunit nakita ko kung paano niya tahimik at matiyagang ipinagpaliwanag ang isang bagay. Pagkatapos ng ilang oras, lumalakas ang kanyang tinig at narinig ko, "Para mabawi ang pera, kailangan mo nang magbayad." Umupo ng tuwid si Tita Coring. "Magkano?" "Walang." Kurap na sumagot ang lalaki. 3,000. Sa loob ko ay bumagsak ang lahat. 3,000. Ang halagang iyon ay hindi nagkataon. Ito ay sanggunian sa aking bonus na napakagustong-gusto niya.
Ang halagang iyon ay sapat na anupat ang isang desperadong tao ay magsisisi na gastusin ito, ngunit handang isapalaran kung posibleng mabawi ang higit. Nagpatuloy ang mandaraya sa kanyang laro. Ikinuwento niya na nagtatago si Manang Belen sa isang lugar na alam niya na may kasama itong malaking halaga ng pera at kung magkilos ng mabilis, mababawi hindi lamang ang sariling pera kundi maaari pang kumita ng higit. Nakita ko ang pagyanig ng kamay ni Tita Coring. Hindi siya sumagot, ngunit ang paraan ng kanyang pakuhangang bag ay nagsasalita ng marami. Nagdala siya ng pera. Nakaupo ako sa aking kublian. Nagpapawis ang aking mapalad. Naunawaan ko na isa pang sandali at ibinibigay na niya ang pera. Mabilis akong nagpadala ng mensahe kay Anton. Kukuha ng pera. Kumilos na. Sa sandaling iniabot na lalaki ang kanyang kamay patungo sa pinalabas ni Tita Coring na tumpok ng pra. Bumukas ang pinto ng tsafe. Dalawang lalaki na may damit pangkaraniwan ang pumasok. Hindi sila lumingon-lingon diretsyo, silang pumunta sa kanilang mesa. Nakita ngang mandaraya ang mga ito. Biglang tumayo, nagbagsak ang upuan. Sinubukan niyang tumakas sa emerhensiyang labasan, ngunit naroon na ang ikatlo. Lahat ay nangyari ng napakabilis anupat si Tita Coring ay hindi nagawa kundi yakapin ang kanyang bag. Lumapit ang isa sa ma-operatibo sa mandaraya at mics na nagsalita, "Samahan ninyo kami." Nagpaliwanag ang lalaki, sumigaw na nakamali sila, ngunit mabilis siyang pinakita ang isang ide, "Inaresto kayo dahil sa suspetsang pandaraya." Sa narinig nito, naging bato si Tita Coring, nakaupo siya nang hindi makagalaw, tinitingnan ang mandaraya, pagkatapos ay ang nga operatibo, parang hindi niya naiintindihan ang nangyayari. Nang matapos ang lahat, lumabas ako mula sa aking kublian. Nang makita niya ako, nagulat si Tita Coring. Malamang na sa sandaling iyon ay naunawaan niya na alam ko ang lahat mula pa sa simula, na sinundan ko siya at tinawag ang NBI. Lumapit ako sa mesa, sa ilang kadahilanan, hindi ako naramdaman ng galit, malalim na pagod lamang. Itinaas ni Tita Coring ang mamata sa akin. Ang kanyang malabi ay nanginginig, ngunit hindi siya makapagsalita. Sa kanyang tingin ay wala na ang kapalaluan, wala ang pagamakpawang walang katapusang hiya at takot ng isang taong kalauna ay napagtanto kung gaano siya kalapit sa lalo pang pagkasadlak. Nagmala siya at pagkatapos ng isang sandali ay bumubulong. Kung sana ay hindi ko siya pinatapos. Sinagot ko sa kanya, "Kung hindi ko kayo sinundan ngayon, nawalan na kayo ulit ng pera." Mabilis na tumango siya. Parang ngayon pa lamang niya naunawaan ng lubusan kung gaano siya kalapit sa kailaliman. Ang balitang pagdakip ng mandaraya ay mabilis na kumalat sa buong lugar. Nang bumalik kami sa bahay, nagbubulong na ang mga kapitbahay sa harap ng gate. Nakita ni Tita Coring ito at namutla. Mabilis na isinara ang pinto sa likod namin. Ang taong nabuhay para sa opinyon ng iba ay ngayon ay natatakot na humarap sa mga tao. Nang gabing iyon, lahat ay nasa bahay. Tahimik na tinawag niya ako, "Kate, makapag-upo ka ba?" Hindi siya tumingin sa akin. Pagkatapos ang mahabang katahimikan, nagsalita siya ng napakahinang berli ko narinig, "Kate, nakamali ako." Hindi ito isang pahingi ng tawad para sa hitsura. 5 maikli na salita, sinabi ng may napakalaking pagsisikap. Parang hinugot niya ang maito mula sa pinakamalalim na sulok ng kanyang puso. At ito ang unang pagkakataon na narinig ko sa kanya ang mga salita na walang anino ng kapalaluan. Ilang araw pagkatapos, dumating ang balita. Nakuha si Manang Belen sa ibang lungsod. Nagawang NBI na mabawi ang bahaging pra. Hindi lahat, ngunit para sa aking biyenan, ito ay isang himala na. Ngunit ang pinakamahalaga ay hindi ito. Ang pinakamahalaga ay kung paano siya nagbago. Tumigil na siyang magsalita tungkol sa kuwintas, tumigil na siyang makipagtsika sa mga kapitbahay. Minsan, nakikita ko siya na tahimik na nakaupo sa bakuran at may isang bagay na bago sa kanyang tingin, isang pag-isip-isip. Tila pinunit siyang bayo, ngunit sabay din nagbigay sa kanyang pagkakataong makita ang mundo sa ibang paraan. Isang gabing iyon, nakaupo ulit kaming lahat sa hapunan.
isang karaniwan lamang sabaw, kanin, ensalada. Ngunit nang umupo ako sa mesa, isang sandali ay natimpi ang aking puso. 4 na plato ang nakalagay sa mesa at 4 na kumpleto na kubyertos. Hindi ko alam kung bakit nagagawa ngang ganitong maliit na bagay na ganoon ang epekto sa akin. Marahil ay labis kong naalala ang gabing iyon, ang plato para sa mga buto at ang malupit na mga salita. Habang tinitingnan ko ang makubyertos, dahan-dahan kinuha ni Tita Coring ang kutsara at inudlot sa aking plato ang isang piraso ng isda. Ang kanyang kilos ay alanganin, mahiyang, at pagkatapos ay mahinahon niyang nagsalita, hindi pa rin tumingin sa akin, "Kumain ka na, anak." 2 salita lamang, ngunit naging bukol sa aking lalamunan. Ang kanyang tinig ay iba na, walang utos, walang pangungutya, walang pakiusap, simpleng sinabi ng parang tao. Parang sa unang pagkakataon, nakita niya sa akin hindi isang walang boses na anino, kundi isang taong kasama niya sa hapagkainan. Ilang segundo akong nanahimik, nakatingin sa pagkain, sa mga kubyertos, naalaala ang gabing iyon nang umalis ako na may maleta. Kung hindi ko noon umalis, kung muli kong nilunok ang kahihiyan, walang sana nagbago. Patuloy siyang maniniwala na palagi siyang tama, na ang manugang ay dapat magtiis ngang lahat. Ngunit ang aking pagalis at ang kanyang sariling pagbagsak ay napilitan siyang tingnan ang sarili niya mula sa labas. At sa akin, nagbigay ito ng pagkakataon na muling tingnan ang aking kasal at ang aking lugar sa pamilyang ito. Naunawaan ko ang isang simpleng bagay. Minsan, nasasaktan ang matao hindi dahil sila ay masama, kundi dahil sanay na silang maging tama. At kapag nawala sa kanila ang isang mahalagang bagay, kapag nakita nilang tahimik na alis ang isang tao, nagsisimula silang unawain na ang ilang bagay, pagkatapon mo ng minsan, ay napakahirap na ibalik. Tiningnan ko ang aking plato. Ang singawng pagkain ay humihinga pa. Ang kamay ni Tita Coring sa mesa ay parang payat na kaysa dati. Si Ramon ay tahimik na kumakain sa tabi ko. Si Jomar ay hindi na rin nagbibiro ngang kanyang madati niyang komentaryo. Sa mesa ay naging tahimik, ngunit ito ay ibang uri ngang katahimikan, hindi ang nagbabadya, kundi ang mapayapa. Kinuha ko ang tinidor, kinuha ang pirasong isda na inudlot niya sa akin at mahinahon na nagsalita, "Kumain na po kayo, nay malalalamig pa." Hindi sumagot si Tita Coring, tahimik na tumango at ibinaba ang ulo sa kanyang plato. At sa pinakaordinaryong sandaling iyon, naunawaan ko na ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa malakas na pangako, kundi sa isang simpleng hapunan kung saan may sapat na plato at kubyertos para sa lahat, at kung saan ang mga salita na, kahit huli, ay sa wakas ay sinabi ng buong puso, 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 ng buong